Isang gabi noong Setyembre 2015 sa isang budget hotel sa Balibago, Santa Rosa, Laguna. Tahimik ang paligid hanggang sa biglang marinig ng ilang staff at bisita ang malakas na sigawan at kalabugan mula sa isang kwarto sa ikalawang palapag. May tunog ng pagkataranta at biglaang gulo na umagaw ng pansin ng buong hallway. Agad na rumisponde ang front desk at security ng hotel. Paglapit nila sa pinto, nadatnan nila ang isang lalaking halatang nasa matinding sakit na kinilalang si Alfredo Galvez, habang ang babaeng kasama nito, si Jennifer Torralba, ay sapu-sapu ang kanyang ibabang kasuotan na halatang namimilipit din sa sakit. Hindi ito karaniwang pagtatalo ng magkasintahan. May malinaw na senyales ng biglaang insidente na nagdulot ng kahihiyan at eskandalo. Dahil sa patuloy na ingay at sa takot na may masamang nangyayari, isang guest ang tumawag sa pulisya. Sa pagdating ng mga rumispondeng otoridad, dinala ang lalaki sa lobby para alamin ang nangyari. Doon pa lamang napansin na pilit nitong itinatago ang tunay na dahilan ng eskandalo. Hindi rin nagtagal at umalis ang babaeng kasama niya, takot na masangkot sa mas malalim na investigasyon. Sa labas ng hotel, sa parking area, may isang babaeng tahimik na nakatayo sa dilim. Siya ang legal na asawa ng lalaki, si Michelle Navarro Galvez. Hindi siya nakisali sa gulo, hindi rin siya sumigaw. Mula sa malayo, minamasdan lamang niya ang nangyayari. Dala ang isang planong ilang araw niyang pinag-isipan. Dinala ang lalaki sa presinto para kumuha ng pahayag at magsampa ng kaukulang reklamo. Sa unang tingin, mistulang simpleng insidente lamang ito sa loob ng isang hotel. Ngunit habang umuusad ang pagtatanong at pagusisi sa detalye ng gabing iyon, unti-unting lumitaw na ang iskandalong naganap ay bunga ng matagal ng pagtataksil, lihim na galit at isang planong isinagawa ng isang asawang matagal nang napuno. Sa Cabuyao, Laguna, naninirahan ang mag-asawang si Michelle Alvarez Galvez, 34 na taong gulang, at si Alfredo Galvez, 36. Sa panlabas, mukha silang karaniwang pamilya. Si Michelle ay full-time na may bahay na nag-aalaga sa 2 anak. At si Alfredo naman ay field-based agent na siyang pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamilya. Ikinasal sila noong 2009. Sa mga unang taon, maayos ang takbo ng pagsasama. Ngunit habang tumatagal, unti-unting lumitaw ang ugaling hindi na bago kay Alfredo. Ang pagiging malapit sa ibang mga babae. Sa umpisa, mga maliliit na hinala lamang ito. Madalas na pag-uwi ng hating gabi, biglaang mga lakad na hindi malinaw ang paliwanag, mga tawag at mensaheng palihim. Sa loob ng bahay, paulit-ulit ang eksena. May mga gabing hindi umuwi si Alfredo at idinadahilang may kinalaman ito sa trabaho. May mga araw na tila pagod at iritable at mas pinipiling magpahinga at mapag-isa sa kwarto kesa makipag-usap sa asawa at mga anak. Sa paglipas ng panahon, nakakalap si Michelle ng mga maliliit ngunit malinaw na ebidensya. May mga resibo ng motel na naiiwan sa bulsa ng damit. May mga marka sa leeg at katawan ng asawa na halatang sinadyang iwan ng ibang tao. May mga chat na puno ng lambing,
at pahiwatig ng pakikiapid. Sa bawat bagong tuklas, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Michelle. May pagkakataong sinubukan niyang harapin ang asawa, ngunit sa halip na malinaw na sagot, takot at pressure ang kanyang nakuha. Unti-unti siyang napilitang manahimik. Nanatili siyang nasa bahay, inaalagaan ang mga anak, inaasikaso ang asawa, at pilit pinananatili ang anyo ng isang buo at normal na pamilya. Habang lumilipas ang mga taon, hindi na lamang emosyon ang naapektuhan kay Michelle. Pati ang dignidad at seguridad niya bilang asawa ay unti-unting nauubos. Napapansin niyang may mga gastusing hindi na napupunta sa pamilya, habang siya ang naiiwan sa bahay na nagtitipid at nag-aalala. Si Alfredo ay patuloy na namumuhay sa labas na parabang walang responsibilidad. Dito na nagsimulang mapuno si Michelle. Hindi ito sa isang iglap, kundi sa mahabang panahon ng pagdududa, pagluha sa gabi at pagkukunwaring ayos ang lahat sa harap ng mga anak at kapitbahay. Unti-unti, nabuo sa kanya ang isang desisyong hindi na lang basta pag-iyak ang magiging tugon sa pagtataksil, kundi isang hakbang na maglalantad sa matagal nang itinatago ng kanyang asawa. Isang hapon noong Agosto 2015, naglilinis si Michelle sa kanilang bahay sa Kabuyao. Karaniwang gawain lamang yun, pag-aayos ng mga damit, pagpupunas ng mga estante, at paglalagay sa ayos ng mga gamit ng asawa. Sa pagbubukas niya ng isang kahon sa loob ng aparador ni Alfredo, may nakita siyang mga bagay na hindi niya kailanman ginagamit at hindi rin karaniwang nasa bahay ng isang pamilyadong lalaki. Sa loob ng kahon ay may gel, may suplementong pampagana sa pakikipagtalik at ilang personal na gamit na malinaw na hindi para sa kanilang mag-asawa, katulad ng ilang mga laruan na ngayon lang niya nakita. Sa sandaling yun, hindi na hinala ang bumungad kay Michelle, kundi kumpirmasyon. Tahimik siyang napatigil sa harap ng kahon. Halos maduwal sa natuklasang mga bagay na matagal nang nagpapaliwanag sa lahat ng gabi ng pag-uwi ni Alfredo at sa lahat ng palusot nitong trabaho. Hindi siya nagwala. Hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, isinara niya ang kahon at naupo sa gilid ng kama. Doon unti-unting bumigat ang galit at hiya na matagal niyang kinimkim. Sa halip na komprontasyon, pinili niya munang magmasid. Sinimulan niya ang kuna ng larawan ang mga laman ng kahon. Inobserbahan niya ang oras ng pag-alis at pag-uwi ng asawa. Napansin niya ang mga sandaling matagal si Alfredo sa paliligo at halatang may pinaghahandaan. Sa isang pagkakataong naliligo si Alfredo, nabuksan ni Michelle ang cellphone nito gamit ang password na matagumpay niyang nasilip. Doon niya nakita ang malinaw na usapan at ang nakatakdang pagkikita sa isang hotel sa Santa Rosa. Dito na tuluyang nabuo ang plano ni Michelle. Ang nasa isip niya ay isang paraan upang ibalik ang matagal nang inipong kahihiyan at ipakita kay Alfredo na ang bawat pagtataksil ay may kabayaran. Kinuha ni Michelle ang lubricant gel mula sa kahon. Sa banyo, kumuha siya ng kaunting cleaning agent at sa kusina, dinurog niya ang ilang siling labuyo at hinalo ang gatas nito sa laman ng bote. Maingat niyang ibinalik ang takip at inilagay muli sa loob ng kahon na parang walang nangyari. Ipinahid niya rin sa mga laruan ang hinalo niya sa bote.
Kasabay nito, sinimulan niyang ayusin ang mas mabigat na depensa. Inipon niya ang screenshots ng mga usapan, ang mga petsa ng pagkikita at ang mga patunay ng paulit-ulit na pakikiapid ng asawa. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa araw na kakailanganin niyang ipaliwanag ang lahat. Mula sa araw na iyon, tahimik niyang inabangan ang gabing gagamitin ni Alfredo ang mga bagay na inakala nitong ligtas at lihim. Hindi niya alam na doon pala magsisimula ang pagbubunyag ng matagal na niyang tinatakasan. Dumating ang gabing inaabangan ni Michelle noong Setyembre 2015. Bandang hapon, nagbihis si Alfredo ng mas maayos kaysa karaniwan. Maaga siyang naligo, nagpabango at nagpalit ng damit na madalas niyang isuot tuwing may lakad sa trabaho. Nakita ni Michelle na kinuha ni Alfredo ang ilang gamit mula sa kahon. Pagkatapos, iniwan niya ang karaniwang dahilan kung bakit siya lalabas. Tahimik lamang na tumango si Michelle, ngunit alam na niya ang lugar na pupuntahan ng asawa. Ilang sandali matapos umalis si Alfredo, naghanda rin si Michelle. Hindi siya nagmamadali at hindi rin halatang may binabalak. Dala niya lamang ang maliit na bag at ang cellphone. Sinundan niya mula sa malayo ang tinatahak na ruta ng asawa hanggang huminto ito sa isang budget hotel sa Balibago, Santa Rosa. Hindi siya pumasok. Tumayo lamang siya sa tapat na bahagi ng parking area, malayo sa ilaw at hindi kapansin-pansin. Makalipas ang ilang sandali, biglang nabasag ang katahimikan ng gabi at dito na naisakatuparan ni Michelle nang tuluyan ang kanyang plano. Matapos ang kaguluhan ay hindi na nakita ang babaeng kasama ni Alfredo at tanging siya na lamang at si Michelle ang humarap sa presinto. Mapalad si Alfredo at hindi ganoon kalubha ang naging epekto sa kanya kung kaya't hindi na kinailangan ng atensyong medikal. Sa presinto, agad na sinubukang unahan ni Alfredo ang sitwasyon. Inihain niya ang reklamo laban kay Michelle. Pinapalabas na sinadya ang nangyari sa hotel na layunin niyang ipahamak ang asawa. Sa unang tingin, ang kaso ay tila isang simpleng alitan ng mag-asawang nauwi sa mapanganib na biro. Ngunit habang isinasalaysay ang pangyayari, unti-unting lumilitaw ang mga butas sa kanyang kwento. Naging malinaw sa mga investigador na maraming detalye ang hindi niya binanggit. Hindi niya naipaliwanag kung bakit nasa hotel siya kung trabaho ang dahilan ng pag-alis niya. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit may kasamang babae at kung bakit bigla itong nawala matapos ang insidente. Habang umuusad ang legal na proseso, unti-unting humina ang reklamo ni Alfredo laban kay Michelle. Sa pagsusuri ng pulis at sa paglipat ng usapin sa piskalya, lumitaw na hindi niya inilatag ang buong konteksto ng insidente sa hotel. Ang pangyayari ay hindi maihihiwalay sa mas mahabang kasaysayan ng panloloko, cover-up at paglikha ng kwentong pabor lang sa kanya. Dito na naging mahalaga ang mga tala at record na hindi basta nabubura. Ang hotel records at CCTV, pati ang salaysay ng staff na nakakakilala na kay Alfredo dahil sa maraming beses na pagbisita. Naglatag na ito ng pattern na hindi tumutugma sa ipinipilit na paliwanag ni Alfredo. Ang pagkawala ni Jennifer matapos ang insidente ay nagdagdag pa ng hinala na may sinasadyang pagtatago at pag-iwas sa pananagutan.
Sa puntong ito, hindi na lang ang iskandalo ang pinagtatalunan, kundi ang mas malalim na epekto ng ginawa ni Alfredo sa loob ng kanilang pamilya. Iniharap ni Michelle ang mga naipong ebidensya, mga screenshot, resibo, bookings at timeline na nagpakita ng paulit-ulit na pagtataksil at mga gastusing lumilihis sa dapat ay para sa bahay at mga anak. Lumabas din sa mga detalye ang mga pananakot at pagdiin na matagal nang nagpipigil kay Michelle na magsalita at lumaban. Dahil sa bigat ng mga dokumento at testigo, hindi na umusad ang reklamo ni Alfredo sa direksyong inaasahan niya. Sa halip, napunta ang sentro ng kaso sa pananagutang matagal niyang iniiwasan. Sa ilalim ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, napatunayan ang pananagutan ni Alfredo sa psychological at economic abuse batay sa pattern ng panlilinlang, panggigipit at pinsalang iniwan nito sa dignidad at seguridad ni Michelle bilang asawa at ina. Samantala, noong Pebrero 2016, voluntaryong humarap si Jennifer Torralba matapos ang ilang buwang hindi pagpapakita. Kasabay na nilitis ang kanyang pananagutan sa krimen. Hindi na nagreklamo si Jennifer sa nangyari ng gabing yun. Dahil na rin sa kahihiyan, ngunit ipinagdiinan niyang hindi niya kailanman nalaman na may pamilya na pala si Alfredo na hindi naman pinaniwalaan sa korte. Sa huli noong Enero 2017, si Alfredo ay pinatawan ng pagkakakulong na 6 na taon at 1 araw. Kasabay ng pag-issue ng obligasyon sa suporta na hindi na niya kayang takasan o ipasa sa ibang dahilan. Hindi man ito naging biglaang pagbagsak sa 1 araw. Tuluyan namang nawasak ang imaheng matagal niyang inalagaan. Samantala si Jennifer naman ay pinatawan ng distiero o pagbabawal na makalapit sa lugar kung saan nakatira si Michelle at ang kanyang pamilya. Para kay Michelle, hindi naging madali ang lahat. Dumaan siya sa kahihiyan, takot at mahabang pag-iipon ng lakas. Ngunit sa dulo, nakakuha siya ng tapang at higit sa lahat, nabawi niya ang boses na matagal niyang nilunok. Sa kasong ito, hindi nagtapos ang lahat sa simpleng eskandalo. Ang tunay na nagwakas ay ang mahabang panahong panloloko na pilit tinatakpan ng pananakot at pag-iwas. Sa mga katulad ni Michelle, ang pangyayaring ito ay tanda na hindi kailangang manatiling tahimik. Ang biktima habang paulit-ulit siyang winawasak sa dulo. Ang kwento ay nag-iwan ng malinaw na paalala. Kapag pinili ng isang tao ang pagtataksil at panloloko, darating ang panahon, ang katotohanan mismo ang maghahatid ng nararapat na hatol.